Masama po talaga ang epekto ng hindi magandang lifestyle, tulad ng hindi pagkain ng masusustansyang pagkain. Ganon din kung hindi sasama ng kaunting exercise. O kaya tandaan natin kung paano ang pagkain ng tama. Opo, Kuya Eric! Sige, Bible story na. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol kina Aman na isang pinunong kawal sa Syria. Isang magaling at pinunong kawal ng hukbo ng hari sa Syria at isang lalaking may tapang. Kaya lang meron siyang kapintasan at yun ay ang ketong. Kaya pinapunta po siya ng hari sa hari ng Israel dahil nabalitaan po ng hari na may taong makapagpapagaling ng kanyang ketong. Oo. Alam niyo ba kung ano ang naging reaksyon ng hari sa Israel nang mabasa niya yung sulat mula sa hari sa Syria? Ano po ang reaction niya, Kuya Eric? Ito, basahin na natin ang nakasulat sa ikalawang hari sa 5, 6 hanggang 10. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, "At pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo si Naaman na aking lingkod sa iyo, upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong." At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat, na kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, "Ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay, na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong? Ngunit talastasin mo, isinasama ko sa iyo, at tingnan mo kung paanong siya'y humahanap ng dahilan laban sa akin." At nagkagayon, nang mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari, na nagsabi, "Bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin, at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel." Sa gayoy, naparoon si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo, at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya, na nagsasabi, "Ikaw ay yumaon at maligo sa Hordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis." Sa tono po ng hari, parang ayaw niya pong pagalingin si Naaman. At nang mabalitaan po ni Propeta Eliseo ang reaksyon ng hari, pinapunta niya po si Naaman sa kanya. Ano naman po ang ginawa ni Naaman nung sinabi po sa kanya na pupunta po siya kay Propeta Eliseo? Sumunod po kaya siya? Sige, alamin natin yan next week kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Marami tayong ginagawa na maaaring makapigil sa atin sa pagkain ng tama at masustansyang pagkain. Kaya hanggat maaga pa, ayusin na natin ang ating lifestyle. Mag-exercise, kumain ng mga nutritious food. Sanayin natin ang ating sarili sa tamang lifestyle. At sigurado, tayo ay mananatiling malusog at malayo sa sakit sa awa at tulong ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Timoteo sa 4 at 8. "Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating." Mga bata, sana ay marami kayong natutuhan sa ating pag-aaral sa buong linggong ito. Huwag kayong liliban sa susunod dahil marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa Nutrition Month. Mag-aral muli, mula pagpasok hanggang pag-uwi. Nasa isipan kong palagi ang pag-aaral. Matagal ding di tayo nagkita, at ngayon nga'y balik eskwela. Magkakasama sa ligaya ng pag-aaral.
hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ganun pala ang pagpipinta ng damo. May mga brush strokes pala tayong dapat gawin para mas lumitaw. Tungkol sa tema ng National Nutrition Month, ang timbang iwasto sa tamang nutrisyon. Ang timbang iwasto sa tamang nutrisyon at nutrition!